Ang question ko po ay yung mga checkpoint po natin gabi-gabi. At naiinis lang ho ako na para nga po may discrimination pag nakamotor po yung tao. My question is, ano hong dahilan ninyo, sir? Bakit ho pinihinto yung mga nakamotor, lalo na yung mga maliliit na motor? Do you think it's common sense, sir, na yung hold-upper o yung gun for hire kasama yung kanyang misis at saka anak, gagawa ng kalukuhan, gagawa ng krimen? What are you guys looking for sa isang checkpoint? Ano hong hinahanap ninyo? May mga rehistro, may mga lisensya. Tumatagal ho, pati grab driver, hinaharang ninyo kung ano-anong rekotitos ang hinahanap po. Ano ho ba talagang standard operating procedure sa isa pong checkpoint? Pakipaliwanag po, sir, kasi hindi ko ho maintindihan din. Mr. Chair, I have been listening to the statements of our government agencies. Para po sa kalaman na lahat, ako po ay rider din. At naiinis lang ho ako na para nga po may discrimination pag nakamotor po yung tao. Problema ho kasi, kahit na anong gawin natin, maglagay tayo ng takot na batas. Lagyan pa natin ng death penalty yung rider, yung mga sumasakay sa motor. Ang problema po yung ahensya natin. One of which is the LTO, Mr. Chair. May backlog ka na 9 million, kaya magiging excuse ng mga masasamang loob. Though iilan lang ho yun eh. Iilan lang ho yun. It's only a very, very little portion of the number of riders ang gumagawa ng katarantaduhan, ginagamit yung motor sa kagaguhan. Pero dahil nga may backlog ho ang LTO, nagiging excuse po yun. Kahit nalagyan mo pa ng kung ano-ano mga RFID, kung ano pa yung ID, pati sa noo, lagyan mo yung ID ng rider. Kagaya ho niyan, lalagyan mo ng RFID, pero kailangan yung maninita, may daladalang baril para matukoy. Hindi ho kaagad, hindi naman ho yun effective. Kasi pagdating sa checkpoint, bakit po? Lahat po ba ng PNP checkpoint, may daladala silang baril? Kung yung body cam lang ho, hirap nang mag-provide yung PNP ng body cam sa mga pulis nila, lalo pa sa mga checkpoint. Ngayon, ang tanong ko ho muna sa LTO, Mr. Chair, if you would allow me, ay kailan po ilalabas itong backlog na ito o bababaon na lang ho sa limot? Ilang taon na ho itong backlog ho ito? Kailan, Mr. Chair? Mr. Chair, we started with 11 million as of last year. We're down to over 9 million now. As I said, it's not just a question of supply chain, it's really the production capacity of the plant itself. Much as we would like to complete the backlog in the soonest possible time, our physical resources will not allow us to do so. Given our present capacity, Your Honor, our best case situation, given what we have right now, is sometime first, second quarter of 2025. But we are exploring, Your Honor, other options in order to fast track para makahabol ho kami dito, one of which is outsourcing the plates itself. But that's still in the pipeline, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. I would now direct my next question to the PNP. Do we have a representative from the PNP? Yes, Mr. Chair. I don't know, Mr. Chair, if he can answer with this question kasi ang question ko po ay yung mga checkpoint po natin gabi-gabi because I, for one, nakadaan na rin po ako sa checkpoint. Nakilala lang po ako kaya pinago ako. Hiyang-hiya po ako dahil yung mga kasamahan ko naiwan ho doon, maliliit ho yung bike, ako malaki yung bike ko. My question is, ano dahilan ninyo, sir? Bakit ho pinihinto yung mga nakamotor, lalo na yung mga maliliit na motor? Kahit na may angkas na babae, kahit na may anak na may angkas na kasamang anak. Do you think it's common sense, sir, na yung hold-upper o yung gun for hire kasama yung kanyang misis at saka anak, gagawa ng kalukuhan, gagawa ng krimen? What are you guys looking for sa isang checkpoint? Ano ang hinahanap ninyo? May mga rehistro, may mga lisensya. Tumatagal ho, pati grab driver, hinaharang ninyo kung ano-anong rekotitos ang hinahanap po. Ano ho ba talagang standard operating procedure sa isa pong checkpoint? Pakipaliwanag po, sir, kasi hindi ko ho maintindihan din. Actually, thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, basically, yung hinahanap ng PNP natin is yung identity ng driver at yung identity ng dinadrive niyang motorsiklo, whether yung motorsiklo na kanyang dinadrive is siyang may-ari. Yung po mga basic information lang po, Mr. Chair. Nagtatagal lang po yun dahil sa dami ng gumagamit ng motorsiklo, mabagal na yung pag-check. Kaya sinuggest namin na instead na manual, maglagay tayo ng QR codes. Lahat naman ng pulis natin mayroon ng smartphone so that through the QR codes, ma-scan nila yung nakalagay sa plaka. Wala na tayo masyadong requirements na ilalabas uli yung mga ORCR nila at mababawasan na natin yung time elements na nadidelay doon sa checkpoint, Mr. Chair. Paano po kung yung pulisyo natin wala pong load? Hindi, wala pong
data. Kasi nga po, I know, I believe, pag kailangan mo po ng QR code, kailangan may data para ma-check mo po, di po ba? Eh kung wala pong load yung si patrolman, paano ho yun? Iuwi niya muna sa stasyon niya, Mr. Chair. Mr. Chair, in that case, siguro i-require natin lahat ng ating mga police at magkaroon sila ng data para sa kanilang smartphone. Ito rin po, isa pa Mr. Chair, nakita kong problema, pati Grab, pati Lalamove, or kung ano mga nagdi-deliver ng pagkain, kailangan ipahinto, nagdi-deliver ho ng pagkain yun, nadi-delay ho yun, di ho ba? Bakit kailangan pa ho? Kung siguro may sapat na, naka-t-shirt, naka-ID na ng Grab, hindi naman siguro yung hold-upper magsusuot ng Grab o ng anong mga, may dala ng McDonald's, kung ano ng Jollibee, mang-hold up ho ba siya? Pwede ho ba? Siguro, piliin na lang ho natin, yung mga may asawa, mga buntis, may anak, palagpasin na ho natin, wag na ho nating harangin. Kung nag-iisaw siguro, o riding, may kasama lalaki, dalawa sila, suspicious looking, pwede. Pero kung kasama niya buong pamilya niya, punong-puno sila sa motor, o kaya nagde-deliver po siya ng Grab, nagde-deliver po siya ng pagkain, or what have you, dapat ho hindi na ho hinaharang. Yun lang po, Mr. Chair. Pakisagot po muna. Mr. Chair, actually, Mr. Chair, as experience in the field, marami pong mga criminal nag-employ ng kanilang ingenuities such as gumagamit sila ng mga uniforme ng Grab or any other uniform ng ating mga Lalamove or whatever just to perpetrate the crime. Kaya naman po, lahat yan sine-check natin. Actually, pag marami na po yung nakapila dyan sa checkpoint, sinasabihan natin yung ating mga pulis, conduct random checkpoint na lang, random check para hindi masyado madelay yung mga riders natin. Isa po yan ay sa mga measure ng ating tinatawag na crime prevention measures. Kasi as experience po, sinasabi ko kanina, maraming mga criminals nagdi-disguise as deliveries of Grab or whatever na mga delivery companies. Paano Mr. Chair, kung kasama po yung misis niya at saka anak niya, may buntis, may anak, kasama pa yung lola, 5 sila sa motorsiklo. Do you think they will do crime, Mr. Chair? Uso po sa atin yun. Your Honor, silence. There's a law, anti-distracted driving, nagpro-provide ng pwede lang sumakay sa isang motorsiklo ay 2 tao. Ang problema kasi, Mr. Chair, Yun na nga, nababiolate yun. exactly. Lalo na po sa mga probinsya dahil yun lang po ang mode of transport po nila. At sasabihin po sa mamang pulis o sa LTO enforcer, wala po kami sasakyan, kailangan po itakbo itong bata sa ospital. Yung misis ko po ang magbabantay, so 3 po sila, 4 po sila. Wala pong helmet dahil emergency po ito. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair, sa PNP. Siguro po, pagdating ko sa mga ganun, kasama niya rin buong pamilya, hindi naman siguro mang-hold up po o magpapatay ng tao yung gun for hire, kasama niya pa yung kanyang misis at mga anak. Tama po ba, Mr. Chair? Yes sir, tama po ba yan sir? For humanitarian reason, kinoconsider po ng PNP yan po sir. That's all, Mr. Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Diego Salvage, hinahanap po nila yung may problem sa papeles para pagkakitaan. Huwag ka na magtaka kasi nasa Pilipinas tayo. Pahayag naman ni Rosendo Cazada, good question Sir Tulfo, pag nakamotor panayang para nila pag checkpoint, pero pag naka-SUV o mamahaling sasakyan dead malang. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Danny Velloren, kaya nagkaroon ng backlog, hindi magkasundo kung magkano mapupunta sa kinauukulan, hindi magkasundo sa porsyento. Only in the Philippines. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.